Okay, atong hisgutan kining trending, one of the trending topics sa social media. Kung kinsa bagyod ang weak na generation. Ang generation ba sa Gen Z or ang generation sa mga batang 90s? Kay naay mga nag-ingon weak daw ang generation sa mga Gen Z. Dali ra daw sila mo surrender, dali ra daw sila mo hilak. Like kuno sa mga batang 90s nga tigasin, dili mo hilak, dili iyaki. Kumbaga kung si Senator Ruben Padilla ba'y paistoryahon mga kaistorya, dili daw kuno talahilak ang mga batang 90s. Nag-ingon sila nga dili daw weak ang mga Gen Z, but sa ilang generation mas aware sila and mas validated nila ang ilang mga emotions. Okay, kanina issue si Papa RD, kinahanglan ko ani mo hatag yung akong kaugalingon nga stand. Not because I belong to the batang 90s mga kaistorya. Dapat ba ako'y anak nga grabe ka Gen Z, 16 years old, 17 na, hapit na mag-18. Diba? Very Gen Z. Kanamang yun nga edad ang Gen Z, diba? I have to give my stand on this. Dili na lang ko mo use of weak kay it's so negative, no? It's so negative eh. Ito na lang, I believe nga mas tough kaming mga batang 90s compare sa mga Gen Z. You know why? Tungod kay sa ilang panahon karon, almost all of the things are made easy. Ang mga batanong karon, ang mga bata karon, ang ilang na matag kahayag mga kaistorya, halos tanan sayon naamanggoy negative effect. Usa ka tawo na anad og pinasayon tanan. Wala sa ila ang ginatawag nga resiliency, patience, and pain threshold. Unsa man ang resiliency mga kaistorya? Kana bitong taliwala sa mga challenges, mga kasakit, mo bangon gyapon ka, mo bounce back gyapon ka. Patience, taliwala sa mga challenges, mag-antos ka, antuso nimo ang mga challenges, maningkamot ka nga makabangon. Pain threshold, taliwala sa mga kasakit, hala tuloy pa rin ang laban. Naana sa mga batang 90s eh. Kasi during our time, things are not yet instant. Oh yes. 'Di ba? Ang mga butang sa una dili pa voice command. Wala pa Android phone. Wala pa internet. Kinahanglan pa nimo haguan ang usa ka butang nga para ma-achieve nimo. Kani very very basic example mga istorya, very classic example. Mangita ka og information sa among panahon, mubaklay pa mi, madto pa mi library. Kana lang ha, kanang pagbaklay lang, it takes effort ni. Pag adto nimo sa library, pangitaon mo pa sa index card kung unsa nga libro. Pag makita nimo ang mga libro, pangitaon mo pa kung asa na butang ang topic. It takes time, di ba? Pero karon, gusto kag information, seconds lang eh. Kuha na nimo diretso. And it becomes more extreme sa panahon karon, ilabi na sa pagsulod sa AI. Kung sa panahon sa Gen Z, sayon na ang mga butang, mas grabe pag yun gipasayon karon nga generation because of the artificial intelligence. So, mo na reason nga nung makaingon ko nga mas tough ang mga batang 90s compare sa mga Gen Z karon. Mukaong ka sa una, mubaklay ka pa eh, mato kapag umato kang Jollibee, McDonald's, musakay kapag motor eh. Para ka mukaon eh, magpainit-init ka pa eh. Karon, gusto ka mukaon, gusto ka mag-shopping, na kay gustong paliton, pwede na ka maghigda-higda sa balay eh. Di ba? Everything is being swiped eh. Everything is ordered online. And ang mga batang 90 sa una, as early sa ilang pagkabata, bata pa lang sila, oriented na sila sa mga realidad sa kinabuhi, sa mga kasakit nga naman. Ang mga bata sa una, ang dula mo gawa sa balay. 'Di ba? Ang dula sa una magpatintero, maglakag-lakag, batin-batin,
kundisi, mga dasmag, mga samad, magdugo, magsinumbagay. And that's the reality, and those are the realities of life. Na ang kinabuhi, na away, na kasakit, di ba? Na reconciliation. Because ang mga batang 90 sa una, tinuod nga tao ang ilang ma-encounter. Na ay tinuod nga conflict ang ilang ma-encounter. Pero sa mga bata karon, di na kinahanglan nga sila mo gawas para sila malingaw. Nganuman, dito na sila sa mga online games. Wala na sila'y makita nga tinuod nga tao. Diba? Maglingkod na sila sa ilang room, magdulaay for the whole day. Dili mapangos, dili masamad, way makalalis nga tinuod nga tao, wala. Ang ilang kaatubang screen for a longer period of time, screen lang ang ilang kaatubang, mga kaistorya. And maunay reason nganong dili sila tough compare sa mga batang 90s. Wala sila na introduce sa real conflict, wala sila na introduce sa real pain, o wala sila natudluan unsaon pakig-away sa tinuod nga away. Lahi man gitong tinuod gyud nga away ang imong ma-encounter. Lahi to siya. Lahi to. Nga makalalis nimong tao, makasinumbagay nimo ang tao. And that makes you tough. That makes you tough. Diba? It's like, it's like this. Simple. You will not learn how to ride a bike if you just read or watch video on how to ride a bike. You cannot learn through those things. In order for you to learn how to ride a bike, you have to have your own bike and ride a bike physically. Di ba? Kinahanglan ka dito, kinahanglan yun ka mo mulingkod sa bike. Kinahanglan ka matumba, mapangos until such time na mag-gain mo ang balance and makabalo na rin ka unsa ang pag-ride ang bike. Ingon na dapat nga mauna siya ang nawala sa mga Gen Z karon, mga kaistorya. So, unsa akong stand? Well, it's true. It's true. Batang 90s are tougher compared to the new generation. But are we going to lose hope with that? No. Pwede na to matudluan ang mga bata karon sa resiliency, patience, pain threshold, pinaagi sa mga ginikanan. Pinaagi sa pag-collaborate sa mga ginikanan, sa gobyerno, sa eskwelahan, o sa simbahan, mga kaistorya.